Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Muli po, isang mapagpalang pagbati sa inyong lahat at welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Hatid po sa inyo ng himpilang Radyo Pilipinas World Service. Isa po kami sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services sa ilalim po ng patnugot ng Presidential Communications Office. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin natin ng Global na Tayo team mula po sa ating Master Control. Of course, kasama natin si Miss Susan Aizon. And of course, sa ating warka, si Hero. And of course, si Justin. At sa ating live audio streaming, katuwang din natin si Mr. Jerome Toledo. At ang ating executive producer, si Miss Stephanie Vicente. Kami po inyo napapanood at napapakinggan live sa pamamagitan nating Facebook Broadcast Live sa inyo po mga Facebook browser. I-type lamang Radyo Pilipinas World Service. Ngayon din po sa ating YouTube channel, sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. At sa ating real-time, on-time, live audio streaming. Sa inyo pong mga cellphone, desktop at laptops, i-download nyo po ang ating PBS Radio app sa mga browser po nyo. Kung kayo may cellphone at smartphone ng cellphone nyo, punta po kayo sa Google Play. Kung kayo naman ay may iPhone or Apple phone, punta po kayo sa App Store. At sa browser, type nyo lamang po eBox PBS Receiver. E as in Echo, V as in Valentine, O as in October, and X as in Xerox. At kapag na-download nyo na po yan, makikita nyo na ang mga tile icon ng mga himpilan sa ilalim ng Presidential Broadcast Service. Isa na po dyan, ang Radyo Pilipinas World Service. Kami po ay nagsisimula mag-broadcast alas 7 ng umaga, Monday to Sunday, hanggang alas 3 or even hanggang alas 4 ng madaling araw the next day. Ganyan po kahaba ang ating broadcast hours upang mas lalo po namin kayong marating, lalong-lalo ng ating mga overseas Filipino workers, maging ating mga kababayan dito sa loob ng bansa. Anumang oras, gabi, umaga man, tanghali, hapon o gabi. We're breaking the barriers of time zones. Ika nga dito po sa ating program, dito po sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ayan, at kaya ang aming pong paanyaya, please like and follow ang ating Radyo Pilipinas World Service Facebook page and subscribe sa ating Radyo Pilipinas YouTube channel at paki-download po ang ating live audio streaming. At sa araw pong ito, sa edisyong ito ng Global na Tayo, mahalaga po ang pag-uusapan natin, partikular, lalong-lalo na para sa ating mga overseas Filipino workers o yung mga kababayan nating Filipinos living and working abroad o yung mga ating tinatawag na Filipino diaspora. Lalo-lalo na yung mga nagpapadala po ng mga balikbayan boxes para sa kanilang mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas. Dahil, makakasiguro po tayo dito. Ang Bureau of Customs inanunsyo ang pagbuo ng isang tinatawag na Balikbayan Action Center o BAC. Ito po ay upang proteksyonan ang ating mga overseas Filipino workers, lalong-lalo na yung mga shipments o yung mga pinapadala nila mga balikbayan boxes dito sa Pilipinas. Dahil alam naman po natin, ito pong mga matagal na nagkakaroon ng problema, dito sa pagpapadala ng mga balikbayan boxes ng ating mga overseas Filipino workers. Pinaghirapan po ng ating mga OFWs yan. Bawat laman yan, talagang pinag-ipunan. Yung mga sweldo nila, talagang tinatabi, pinambibili ng mga pangangailangan ng kanilang mga ng kanilang mga pamilya. Dito sa Pilipinas, ilalagay sa isang balikbayan box. Tapos pagdating dito sa, ewan ko kung saan nagkakaroon ng problema, hindi dumarating o delayed na delayed, di ba? Minsan nga, meron ako narinig, 1 taon bago na-receive yung balikbayan box So, yan po ang hakbang ngayon ng Bureau of Customs. Gagawa sila ng Balikbayan Action Center. So, alamin natin ang detalye tungkol dito sa paglikha ng Balikbayan Action Center upang maproteksyonan ito pong mga pinapadalang mga balikbayan boxes po ninyo, ating mga overseas Filipino workers para dito sa inyong mga mahal sa buhay sa Pilipinas. Kasama po natin ang Deputy Chief of Staff ng Bureau of Customs, walang iba kundi si Attorney Chris Bendijo. Magandang umaga po, Attorney Chris. Good morning po. Sir Ray, magandang umaga po. Good morning, Attorney. Yes, sir. Good morning at glad to have you dito sa ating programang Global na Tayo. Alright, Attorney Chris, can you tell us something about this Balikbayan Action Center? Paano nyo ito binuo at kailan ito magiging operational?
Unang-una po, no, ito po ay pagkilala sa kabayanihan ng ating mga balikbayan, no. Alam po namin ang laman po ng mga balikbayan box na yan ay hindi lamang po mga kagamitan at mga produkto. Yan po ay prutas ng dugo at pawis ng ating mga kababayan na nasa ibang bansa na nagtatrabaho upang makapagpadala sa kanilang mga kaibigan at kamag-anak dito sa ating bansa, no. So, napapansin po kasi ng ating commissioner na nagkakaroon tayo ng samut-saring mga issue patungkol sa balikbayan ba, no? Una po, mababanggit po natin, napapansin po natin, no? Nagkakaroon po ng pagkakadalas ng mga nagpapadala rin po ng mga substances. Ginagamit po yung balikbayan box. Yes, oo nga. Dahil alam po nila, no, na mataas po yung respeto natin sa balikbayan box. Pero ganun pa man, tinitiyak po natin na lahat po yan ay dadaan sa tamang proseso, maigting na koordinasyon sa PDEA, yung pong ating mga K9 units upang ma-detect kung meron pong prohibited substance, no. Ikalawa po, nung nakaraang linggo, sinalubong po ni Commissioner, no, meron po tayong mga complainant dito sa ating bansa patungkol sa isang deconsolidator, no, na yung isa nga po doon ay mag-aanibersaryo na, hindi pa po niya natatanggap yung kanyang balikbayan box. At kami po ay nalulungkot dahil ang kinakatwiran po ng kanilang mga nakakausap mula sa kumpanyang ito ay sinisisi ang Bureau of Customs. Kesyo matagal daw ang pagpoproseso, kesyo alam niyo na po, no, yung iba nagpaparinig na humigay, no. Pero matitiyak po namin sa aming pagsisiyasat, yung pong delay ng mga 6 na buwan hanggang wala pong paliwanag yun. So, no amin pong itong dininig at inimbestigahan, aming napag-alaman na nagkakaroon na po pala ng problema itong deconsolidator na ito. Okay. May mga hindi nabayaran ng mga shipping fees, yung mga private charges, kung kaya't hindi po nailabas yung kanyang mga balikbayan box. So, pagkatapos po ng lahat ng ito, minabuti ng ating commissioner, gaya po nung aking nasabi kanina, alam po kasi natin yung paghihirap, no, na laman ng bawat balikbayan box. Kaya't minabuti niyang buuin na itong BAC, itong ating balikbayan center, upang tugunan ang mga ganitong problema at makahanap ng solusyon at nang sa ganoon naman ay hindi masayang itong mga padala ng ating mga kababayan. Buti na lang nabanggit po ninyo, Attorney Chris, yung isang aspeto kung saan ginagamit yung balikbayan, yung nagpupuslit ng mga kontrabando, o minsan nga illegal drugs pa, Attorney Chris. Buti po't nabanggit nyo yan. Pero sa nga po, sa pagsasagawa ng BOC nito pong Balikbayan Action Center, sino pong mamumuno dito at sinong mga bubuo nito? Tama po yan, no? Dito sa memorandum na inisyu ni Commissioner Rel Pomoceno, ang mamumuno po ng ating Balikbayan Action Center, yung ating DepCom for AOCG, no? Si DepCom Agaton Overo. Minabuti rin natin na siya ang mamuno nito dahil sa amin pong pag-iimbestiga dito, hindi po natin pwedeng tanggalin ang mahalagang partisipasyon ng DTI, ng ating Department of Trade and Industry, no? Kung kaya't si DepCom Overo naman po ay galing sa DTI, kaya't napakaganda ng ating ugnayan. At nang sa gano'n naman po, no, masolusyonan po natin ito kasi sa totoo lang po, Sir Ray, no, hindi lang po ito simpleng issue. Ito po ay marami pong moving parts, no? Marami po tayong dapat tutukan dito, magmula sa accreditation, magmula doon sa pagmo-monitor ng mga pagdating ng mga balikbayan boxes. Lahat po yan ay kailangan magtugma-tugma at kailangan po talagang merong tumutok dito. Ikalawa po, membro din po ng Balikbayan Action Center natin ang ating Assistant Commissioner, no, si Assistant Commissioner Marunilla, at siya rin po ang tatayong spokesperson sa Balikbayan Action Center kung sakaling may kailangang mga anunsyo, no. Masasabi po natin dahil sa nabuong BAC, last week po, no, agad-agad nakipagpulong tayo sa Department of Trade and Industry at may mga napag-usapan na po tayong mga immediate na solusyon, no, upang una, makaiwas na tayo sa mga ganitong pangyayari muli. At pangalawa, masolusyonan naman po itong mga kababayan natin kasi po dito sa isang deconsolidator na lumapit po sa atin, no, mahigit po 300 po ito. Okay. So, makikita po natin na talagang may problema dito
na kailangang solusyonan hindi lang po ng BOC, no, kundi pati ng ibang ahensya ng ating pamahalaan. So, having said that, Attorney Chris, what can our overseas Filipino workers at yung ating mga kababayan nagpapadala ng mga balikbayan boxes at yung pamilya na ikang pinapadala, what can they expect out of this Balikbayan Action Center? Will they see na mas mapapaaga, mas magiging secure yung pagpapadala ng kanilang mga balikbayan boxes? Isang aspeto lang po yan, Sir Ray, no? Gaya ng aking nabanggit, may obligasyon din itong ating BAC na makipag-collaborate sa DTI, no? Kasi po, alam niyo po, Okay, sige po. At mahalaga kasi nating malaman yung expected outcomes nitong Balikbayan Action Center na kinreate. Sige po, attorney, go ahead po. Alright. Sige po. Alright, sige. I-establish lang po natin ang ating line of communication with Attorney Chris Bendijo, ang Deputy Chief of Staff ng Bureau of Customs. Single po dito sa pinag-uusapan natin yung pag-create. wala. Ayan, okay. Nagbabalik na sa linya ang ating Deputy Chief of Staff ng Bureau of Customs, Attorney Chris Bendijo. Attorney Chris? Yes, sir. Pasensya na po, mobile Opo. tayo. But Opo. going back po, unang-una po, no, isang aspeto lang po yan, no? Ang tinitiyak po natin sa ating DTI, sana po sila po ay maglabas ng mga listahan ng mga kumpanyang accredited, no? At sana po ito ay real time. Para sa ganun, yung ating mga kababayan na magpapadala ay makikita kung talaga po bang trusted itong mga kumpanyang kanilang pagpapadalhan ng kanilang mga balikbayan box, no? Isang aspeto lang po 'yan. Ikalawa po, sa pamamagitan po ng BAC at ugnayan again with the DTI, no? Ma-empower po natin yung ating mga kababayan na papadalhan po ng balikbayan box kasi magkakaroon po ng real-time checking kung ano po yung estado ng kanilang mga balikbayan boxes. Hindi na po yung pagdating sa Port of Manila, yun na po yung huling update, no, sa kanila kung ano na po nangyari doon, kung saang opisina, hindi na po nila alam. So sa pamamagitan po ng ganitong collaboration with the DTI, pag binigay po sa amin, no, yung bill of lading, makikita na po natin ano na po ba yung nangyari. Bakit po hindi na proseso, ano yung nabayaran, ano po yung mga fees na hindi nabayaran, at po mas malinaw sa ating mga kababayan kung ano po yung nagiging problema. At nang sa ganon, kanila din pong ma-check yung kanila pong mga deconsolidator na nandito sa ating bansa. So, ang nakikita po natin dito, Attorney Chris, ang problema na sa mga consolidator na sa mga forwarders. Isang aspeto yan, Sir Reno, dahil minsan po, no, ang nangyayari, iba pong kumpanya yung nagko-consolidate sa ibang bansa. Tapos iba rin po yung consignee, iba rin po yung deconsolidator dito sa ating bansa, no. At kapag po nagkakaroon ng mga pagkakataon na tinitake advantage ito, hindi po nababayaran yung mga private charges, no, yung arrastre, yung shipping fee, etc. At yun po yung nagiging dahilan bakit po siya nagtatagal sa ating port. At kapag nagtagal naman po ito, nagkakaroon din po ng demurahe, no. So ito po talaga yung kailangan nating tutukan kasi po ang kadalasang nangyayari, gaya po dito sa lumapit sa amin, no, na 300 complainant, ang huli lang po sinasabi sa kanila ay dumating na po yung kanilang container, pero nagtatagal daw po ang BOC. Na hindi naman po pinapaliwanag sa mga taong ito na ang problema bakit nagtatagal sa BOC ay hindi po nila nababayaran yung mga shipping fees. Kumbaga, So, mini-mislead nila, Attorney Chris, itong mga kababayan tama natin. po yan, no? Tama po yan. At ito nga pong kumpanyang ito, hindi ko lang po muna babanggitin ang pangalan, ay idudulog na rin po natin sa DTI ito, no? Upang magsampa ng kaukulang reklamo at bilang bahagi ng... Ayan. Okay. Sige. Alright, medyo moving kasi si Attorney Chris Bendijo. Alright. Gusto naman po ng DTI. Yan, okay. Well, Attorney Chris, maraming salamat po sa oras pa nagkaloob ninyo. Napakaganda po nitong ginagawa ngayon po ng Bureau of Customs, itong pag-establish, pag-create ng Balikbayan Action Center. Any message po sa ating mga kababayan, lalo na sa ating mga overseas Filipino workers na nakikinig at sumusubaybay ngayon? Ay, salamat po sa pagkakataong ito. Simple lang po ang mensahe ng ating Commissioner Ariel Nepomuceno, no? Kinikilala po ng BOC
ang kahirapan at ang sakripisyo ng ating mga kababayan nasa ibang bansa upang magtrabaho at magpadala ng produkto ng kanilang sakripisyo sa pamamagitan ng ating mga balikbayan boxes. Makakaasa po kayo sa pamumuno po ni Commissioner Ariel Nepomuceno, gagawan po natin ng paraan upang maproteksyonan ang inyong mga padala upang hindi po tayo magkaroon ng mga pagkakataon na aabusuhin ng mga kumpanyang nananamantala sa mga ganitong pagkakataon. Andiyan na po, binuo na po ang Balikbayan Action Center. Magkakaroon pa po tayo ng mga announcements dito upang inyong maparating ang inyong mga hinaing patungkol sa inyong mga padala. At patuloy po itong ipoprovide ng ating BOC sa pamumuno po ni Commissioner Ariel Nepomuceno. Magandang umaga po. Maraming salamat po ang ating pong Deputy Chief of Staff ng Bureau of Customs, walang iba kundi si Attorney Chris Bendijo. Magbabalik po ang inyong programa makalipas lamang ang ilang paalala. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement Public service announcement. from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Na tayo, hatid pa rin sa inyo ng impilang Radyo Pilipinas World Service. At syempre, tayo po ay nagpapasalamat kay Attorney Chris Bendijo sa oras na ipinagkaloob po niya dito sa ating programa. Siya ngayon ang Deputy Chief of Staff ng Bureau of Customs. Kaya dito sa ating mga kababayan, lalo na sa ating mga overseas Filipino workers at sa mga pamilya ng ating mga OFWs na pinapadalhan ng mga balikbayan boxes, makakaasa po kayo ng mas maigi at epesyenteng serbisyo para matanggap po ninyo ang inyong mga balikbayan boxes sa pamamagitan nitong pong pagkikreate ng Bureau of Customs na tinatawag na Balikbayan Action Center. Ayan. At hopefully ma-address na po yung mga issue, mga problema ng delayed sa pag-release ng mga balikbayan boxes. Ang problema po kasi pala dito, itong mga concessionaires o yung mga nakikipagtansak, yung mga consignee ng mga balikbayan boxes ninyo, ang dinadahilan nila kesyo nagtatagal sa Bureau of Customs. Pero sa pag-aaral po ng Bureau of Customs sa pag-iimbestiga, kaya tumatagal dahil hindi binabayaran nung pong mga kumpanya na mga forwarders na ito yung mga tamang buwis sa Bureau of Customs, yung mga tamang fees and taxes. Kaya't naho-hold. Ngayon, ang isinisisi nila sa Bureau of Customs. So, ano po yun? Misleading yun. Ang pinalalabas nila may kasalanan ng Bureau of Customs. Pero kung pag-aaralan po ninyong mabuti, yung mga forwarders
yun ang dapat may responsibilidad na magbayad ng tamang buwis, ng mga tamang fees para hindi po ma-hold yung inyong mga balikbayan boxes. Lalo pa ngayon sa panahon natin ngayon, lalo na naghihigpit ang ating pamahalaan. Talagang tinututukan itong paglaban sa korupsyon, yung paglaban sa hindi tamang pagbabayad ng buwis. Itong mga forwarders na ito at itong mga tumatanggap ng inyong mga balikbayan boxes para ibalik dito padala dito sa Pilipinas, hindi nagtabayad ng tamang buwis, hahabulin talaga yan ng Bureau of Customs. Kaya ang sagot dito, humanap kayo ng maaasahan, reputable. Ibig sabihin ng reputable, may magandang track record, magandang reputasyon, magandang history record niya sa pagpapadala ng mga balikbayan boxes. Di ba sabi nga nila, di baling medyo may kamahalan ng konti, basta sigurado kang makakarating ang iyong mga padala para sa iyong mga mahal sa buhay dito. Kasi kung minsan, hindi mo rin naman masisisi yung ating mga kababayan na maghanap ng mas murang forwarder, di ba? Kasi minsan alamin na natin, talaga naman nagtitipid tayo. Pero kung minsan yung pagtitipid, yung paghahanap ng mas mura, ang ibig sabihin kaya pala mas mura, hindi nagbabayad ng tamang buwis at tamang mga fees para nga po maaluwalang makalabas ang inyong mga balikbayan boxes sa Bureau of Customs. Sana po nakatulong po sa inyo itong ating naging panayam sa Bureau of Customs kasama si Atty. Chris Bendijo. Muli po, ako yung lingkod Ray Sampang at ito po ang isa pang naging edisyon ng Global na Tayo. Maraming salamat hanggang sa susunod na edisyon ng ating programa. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.